Walang gusgusin na nag-trespass sa party. Biglang kinaladkad ng guard, pero pinagtanggol ng company president. Laking gulat ni president nang biglang lumapit sa bata ang ex niya. Anak niya kaya ito? Kakababa lang ni Lester sa kanyang kotse sa harap ng isang hotel na pinagdadausan ng company party niya nang mapansin niya ang gwardya na hila-hila ang isang batang lalaki na gusgusin. Anong problema dito? Tanong nga ni Lester. Sir, pumasok po ang batang to sa loob nang walang paalam eh. Sinasabi ko naman sa kanyang bawal siya doon. Sagot nga ng gwardya. Baka nagugutom lang. Imbes na kaladkarin mo, ay sana binigyan mo na lang ng pagkain para hindi ka maparwisyo. Sabi nga ni Lester. Pasensya na po sir. Nakayukong sagot na nga lamang ng gwardya. Bakit ka sa akin humingi ng pasensya? Diyan sa batang yan. Ang liit ng mga braso niyan, kinakaladkad mo pa. Saad nga ni Lester. Nagilty naman bigla ang gwardya sa sinabi niya kaya bumali nga ito sa gawin ng bata. Pasensya na boy, sorry. Saad na nga lamang ng gwardya. Okay lang po yun, sir. Nakangiting sagot naman ng batang lalaki. Ano bang kailangan mo sa loob? Nagugutom ka ba? Malumani na tanong nga ni Lester. Busog pa po ko sir eh. May hinahanap lang po ko sa loob. Sagot nga ng batang lalaki. Napatango na nga lamang si Lester. Maya-maya lang ay bigla nga siyang nagulat nang lumitaw sa harapan nila ang dating kasintahan na si Patricia Domingo. Pasensya na po kung hindi ko po nakita ang batang to na pumasok po sa loob. Saad nga ni Patricia. Hindi nakaimik si Lester. Nakatitig lang siya sa mukha ng babaeng minahal noon. Kung maganda ito dati, mas lalo itong gumanda ngayon. Okay lang. Sagot na nga lamang ng gwardya. Naputo lang pagtitig ni Lester nang bigla nga siyang tinawag ng kanyang sekretarya mula sa pinto ng hotel kaya nawala sa isip niya ang ex-girlfriend. Anong kailangan mo, Feby? Tanong nga ni Lester. Hinahanap ka na po ng mga bisita, boss. Sagot nga ni Feby. Napangiti naman siya nang mapansin na sobrang ganda ng ambience ng kanilang company party. Mukhang okay ang nakuha mong event organizer Komento nga ni Lester. Yes po sir, magaling po talagang event organizer si Miss Patricia Domingo. Sagot nga ni Feby. Natigilan naman si Lester sa binanggit na pangalan ni Phoebe. Kaya pala nakita niya ang babae kanina sa labas. Dahil ito pala ang nag-o-organize ng company party niya. Sa kabilang banda naman ay tumatahip ang dibdib ni Patricia dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaharap niyang muli ang dating kasintahan na si Lester. Ni minsan ay hindi niya ito nakalimutan dahil may naiwan itong magandang alaala sa kanya. Ang kanilang triplets na mga anak, akala niya nga kanina ay magkabistuhan na. Bakit ka pa kasi nagpunta doon kanina, baby? Sana nakitawag ka na lang doon sa kapitbahay natin. Gumawa ka pa talaga ng eksena. Tanong nga ni Patricia. Sorry, Mama. Natataranta na kasi ako. Sobrang taas ng lagnat ni Jello eh. Sagot nga ni Marco. Pinainom niyo muna siya ng gamot sana. Pinakain sa pinatulog. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Patang dumi mo, napagkamalan ka patuloy na palaboy. Tanong nga ni Patricia. Nadapa po kasi ako sa kakatakbo, Mama. Sagot nga ni Marco. Sa susunod, wag mo nang gagawin yun Baka mapahamak ka. Hindi mo alam kung anong ugali ng mga taong nakakasalamuha mo. Sabi nga ni Patricia. Opo, Mama, sorry po ulit. Ngumiti naman si Patricia sa kaniyakap ang anak gamit ang isang kamay. Nagmamaneho kasi siya ng kotse ngayon at dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho pa uwi. Pagdating nila ay nagmamadali agad na bumaba ng kotse si Patricia akay si Marco, agad niyang tinulak ang gate papasok. Saka sila dumiretso sa loob ng bahay. Nadatnan naman niya si Terence na nakaupo sa sofa, katabi si Jello na nakahiga malapit rito, na may nakalagay na bimpo na nakapatong sa noo. Nilapitan niya agad ang anak at tinanong, Kamusta ang pakiramdam mo, baby? Tanong nga ni Patricia.
Okay na ako, Mama. Ang galing pong doktor ni Kuya Terence. Fit na fit sa kanyang pangarap niyang mag-aral ng medisina. Nakangiting sagot nga ni Jello. Matagal pa yun, Jello. Nasa elementary pa nga lang tayo eh. Sabi nga ni Terence habang umiiling. Salamat, Kuya. Sagot naman ni Jello. Tumango naman si Terence. Nakainom na yan ng gamot, Mama. Nagluto ako ng lugaw sa noodles tapos pinakain ko na rin. Pwede naman palang kayo-kayo lang rito pero itong si Marco pumunta pa doon sa hotel. Yan tuloy na pagkamalan siyang pulubi dahil ang dumi niya. Sagot ni Patricia. Sobrang taranta, naglakad lang yan papunta doon. Bakit ba naman kasi marumi ka, Marco? Tanong nga ni Terence. Natapa ako doon, Kuya. Sagot naman ni Marco. Maligo ka na doon, baby. Nakangiting sabi ni Patricia. Tumango naman si Marco saka umalis ng sala. Isang buwan ang nakalipas ay ngayon ang araw na pupunta sa wedding celebration si Lester ng kanyang batchmate sa kolehiyo. Ayaw niya sanang pumunta dahil busy siya pero naisip niyang matagal na silang magkaibigan ni Maynard kaya for sure magtatampo ito kapag hindi siya nagpakita doon. Marami siyang trabaho ngayon kaya humiling siya na sa venue na lang siya dediretso, hindi na sa simbahan. Buti na lang pumayag ang kaibigan. Kaya bandang 3:00 ay nagkukumahog na si Lester. Nagsulat muna siya ng amount sa tseke bago siya lumabas ng opisina. Ito na lang ang ibibigay niya kay Maynard dahil wala na siyang maisip na bagay na ibibigay rito. Dumaan muna siya sa bahay niya para maligo, amoy pawis na siya. Kaya ayaw niyang pumunta doon na naiinitan. Makalipas ang 1 oras, ay papasok na siya ng hotel. Ang groom pa talaga ang sumundo sa kanya sa labas. Yumakap ito sa kanya sa katinapik ang kanyang balikat at sabay na silang nagpunta sa venue. Ang daming bisita ang nandito, maraming nakikisaya sa successful na wedding ceremony ng kanyang kaibigan. Nang makalapit siya sa bride, ay bumeso siya rito at ngumiti. Pinakain muna siya ni Maynard. Sakto naman dahil nagugutom na siya minsan. Kasi kapag sobrang busy niya, ay nakakalimutan na niyang kumain. Single kasi siya ngayon, kaya walang mag-remind sa kanya na huwag magpapagutom at kumain ng tama sa oras. Nakaupo lang siya ngayon sa may gilid. Pagkatapos niyang kumain, ay naupo na siya at seryosong nakatingin sa kaibigan na nagsasayaw kasama ang bride nito. Kitang-kita ni Lester ang saya sa mukha ni Maynard hanggang sa napapikit na lang siya dahil sarili na niya ang nakikita na nagsasayaw kasama si Patricia. Hindi niya namalayan na tapos na palang nagsayaw ang groom at bride kaya lumapit sa kanya si Maynard. Okay lang? Parang nakatulog ka na yata. Tanong nga ni Maynard. May iniisip lang ako, dude. Sagot ni Lester. May problema ka ba? Pwede mo namang sabihin sa akin. Tanong nga muli ni Maynard. Nagkita lang kami ni Patricia. Sagot ni Lester. Yung ex mo. Nang ilang years din. Nag-usap na ba kayong dalawa? Tanong pa nga ni Maynard. Hindi eh. Bigla siyang nawala doon sa hotel kung saan ginanap ang company party ko. Huli ko lang nalaman na siya pala ang event organizer. Sagot ni Lester. Ganun ba? Ano namang naramdaman mo nang magkita kayo ulit? Bumalik ba ang pagmamahal? Dahil siya lang naman ang nag-iisang babaeng minahal mo dati, di ba? Tanong nga ni Maynard. Siyempre nagulat ako dahil pagkalipas ng ilang taon nagkita kaming dalawa ulit. Gumanda siya lalo ngayon. Nakangiting sagot ni Lester. Dati pa naman siyang maganda. Kamusta na kaya siya? Parang gusto kong tanungin kung nag-asawa na ba siya. Sagot nga ni Lester. Alam kong hindi mo pa alam to pero kasi hindi siya nakapag-asawa dahil sa pag-aalaga sa anak niyo. Sabi nga ni Maynard. Agad na palingon si Lester sa kaibigan parang hindi na proseso sa isip niya ang sinabi na yun. Ano yun? Tama bang narinig ko? Anak namin? May anak kaming dalawa ni Patricia? Gulat na tanong ni Lester. Hindi ko nalaman mismo. Kay Patricia sinabi lang sa akin ng isang kaibigan ko na close niya.
Nanganganak yun. Ngayon kaya hindi nakapunta sa kasal ko. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong nga ni Lester na kinakabahan. Noong nakaraan lang din niya nabanggit dahil napag-usapan ka namin. Sagot ni Maynard. Dahil sa nalaman niya ngayon, ay parang hindi mapakali si Lester. Parang gusto niyang puntahan si Patricia at tanungin ito kung totoong may anak silang dalawa. Natapos ang wedding celebration, nalutang si Lester. Bago siya umalis, ay sinabi niya sa kaibigan na hingin sa kaibigan nito ang address ni Patricia at ipasa na lang sa kanya. Sa kanya inabot ang tseke na regalo niya para rito. Sa kabilang banda naman ay sobrang busy ni Patricia. Ni kaunting tulog na lang ang inilaan niya dahil sa dami ng event na pinupuntahan niya. Pati nga ang mga anak niya ay hindi na niya nabibigyan ng panahon. Mabuti na lang hindi sila nagre-reklamo. Pinapaintindi naman niyang nagsisikap siya para sa kanila. Sobrang hirap maging isang event organizer. Hindi naman kasi lahat ng customer nila ay mahinahon. Maraming beses na siyang napagalitan noon bago niya ma-perfect ang ginagawa niya. Pero ngayon ay ginagalingan na niya. Bandang hapon, nang matapos ang huling event na pinuntahan niya, ay dumaan muna siya sa bahay ng kaibigan niyang si Brenda. Kalalabas lang nito sa ospital dahil sa panganganak. Bumili na muna siya ng prutas, saka mga pagkain para pasalubong kay Brenda. Makalipas ang ilang minuto ay narating na niya ang bahay ng kaibigan. Close na sila ng babae mula pa noong kolehiyo sila, kaya alam nito lahat ang tungkol sa buhay niya, kaya wala na siyang maitatago pa. Hi, kamusta ka na? Masarap bang manganak? Nakangiting tanong ni Patricia. Nilapag niya ang dalang pasalubong sa ibabaw ng mesa. Nasa sala si Brenda kaya nakita niya agad ito pagpasok niya. Napangiti naman siya nang mapagmasda ng sanggol na mahimbing na natutulog sa may crib. Naupo na rin siya sa sofa at sumandig sa harap ng kaibigan. Sobrang hirap at sobrang sakit. Sinabi ko na talaga sa mister ko na ayoko na talagang umulit pa. Okay na tong isa. Nakangiwing sagot nga ni Brenda. Uulit ka pa niyan, pustahan tayo. Napahalakak na sabi ni Patricia. Hindi ako gaya mong matapang no. 3 nga yung sayo pero parang hindi ka man lang nahihirapan nun. Nakangiting sagot ni Brenda. Napangiti na lang si Patricia dahil noong mga panahong yon sa buhay niya ay si Brenda ang nasa tabi niya. Wala na kasi ang magulang niya, saka wala din siyang kapatid na malalapitan dahil nag-iisang anak lang siya. Nahihirapan din naman ako noon pero masyadong worth it dahil sobrang bait ng mga anak ko. Sabi nga ni Patricia, syempre nagmana sa tatay. Kung sa'yo hindi naman ganyan ang anak mo eh, mbaldita mo kaya? Nakangising sagot naman ni Brenda. Grabe ka, medyo lang naman. Pero nagkita kami ni Lester nung nakaraan, company party pala niya ang na-organize namin. Sabi nga ni Patricia. Talaga? Kumusta naman? Nagkausap pa kayong dalawa? Nasabi mo bang may anak kayo? Na-excite na tanong nga ni Brenda. Hindi eh. Bigla ako natakot dahil baka kapag nalaman niya, kukunin niya sa akin ang mga anak ko. Naiiling na sagot nga ni Patricia. Napabuntong hininga na nga lamang si Brenda habang nakatingin sa kanya. Madadala naman yan sa pag-uusap. Mabait naman si Lester eh. Kaya maintindihan ka niya. Mas mabuti na nga yung sabihin mo na ngayon bago pa magkaedad ang mga bata at baka mas lalo pa nga siyang magalit sa'yo noon. Sagot nga ni Brenda. Wala pa akong lakas ng loob na sabihin sa kanya. Huwag kang magalala. Kapag nakaligo na ako at nakapagpahinga ng maayos, sasamahan kita. Sabi nga ni Brenda. Okay lang. Pahinga ka muna hanggang sa maibalik ang lakas. Baka kasi mabinat ka pa kapag pinilit mong kumilos. Sagot nga ni Patricia. O sige. Siya nga pala. Salamat sa pasalubong mo ha. Nakakahiya. Nag-abala ka pa talaga. Saad nga ng kaibigan niya. Walang anuman. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan kung mahihiya ka pa sa akin. Sige na. Hindi ako magtatagal.
Paalam nga ni Patricia. Tumango naman si Brenda. Nagmamadaling lumabas ng gate si Patricia at nagmaneho pa uwi. Ayaw niyang matagalan sa labas dahil baka may susundo na naman sa kanya. Mabuti na lang magaling na si Angelo. Isang buwan ang nakalipas, samantalang si Lester naman ay nakuha ang address mula kay Maynard. Kaya pinuntahan niya agad ang lugar kung saan nakatira si Patricia. Nandito na siya ngayon nakatayo sa harap ng gate at ilang beses na pinindot ang doorbell. Maya-maya lang ay bumukas ang gate, saka lumabas ang batang lalaki. Nagulat pa si Lester dahil naalala niya na ang batang kaharap ay yung nakita niya sa hotel noong party ng kumpanya niya. Kumakabog ang dibdib ni Lester. Pumasok talaga sa isip niya na baka ang batang ito ang anak nilang dalawa ni Patricia. Sa una pa lang nilang pagkikita ay nakaramdam na siya ng kakaiba, lalo at napansin niyang kinalakkad ng gwardya palabas ng hotel. Ngumiti naman ang bata sa kanya. Nang makilala siya nito, lumapit sa kanya sa kanagmano. Ikaw yung lalaki sa hotel, tama po ba? Tanong nga ni Marco. Oo, ako nga yun. Lester ang pangalan ko. Magkakilala kaming dalawa ni Patricia. Nakangiting sagot ni Lester. Sabi ko na nga, pasok po kayo. Nakangiting saad naman ni Marco. Tumango si Lester saka pumasok nga sa loob ng gate. Nakasunod lang siya sa batang lalaki papasok nga sa bahay nito. Anong pangalan mo? Garalgal ang boses na tanong ni Lester. Hinawakan pa niya ang mukha ng batang lalaki saka hinaplos ito ng dahan-dahan. Inaya siya ng batang lalaki na maupo sa sofa. Saka magkaharap silang dalawa. Marco po, sagot nga ni Marco. Ang gwapo mo naman, saan ka nagmana? Tanong ni Lester. Hindi ko po masabi, sabi ng ninang ko kay mommy at daddy daw po ko nagmani. Sagot ni Marco. Tinitigan ni Lester ng mabuti ang batang kaharap, pero wala naman itong resemblance sa kanya. At kay Patricia, kung anak nilang dalawa to. Siya nga pala, sinong kasama mo rito, mami mo ba? Tanong ni Lester. Wala po si Mama Patricia, may trabaho po siya ngayon. Mga kapatid ko lang po ang kasama ko. Sagot nga ni Marco. Napakunot naman ang noo ni Lester. Sabi ni Maynard ay hindi nakapag-asawa si Patricia dahil sa pag-aalaga ng anak nilang dalawa. Pero bakit may mga kapatid ang batang ito? Naguguluhan siya. Dapat pala talaga phone number na lang ni Patricia ang hiningi niya. Maya-maya lang ay nagulat si Lester nang may dalawang bata na lumapit sa kanila na kamukha ni Marco. Anak ba niya ang tatlong ito? Ngayon pa lang ay parang maiiyak na si Lester at sasabog ang puso niya sa sobrang tuwa at kaba. Sila ba ang kapatid mo? Tanong ni Lester. Halata naman pero gusto lang niyang makasiguro. Parang hindi siya makapaniwala na kung sakaling anak nilang dalawa ni Patricia, ang triplets, ay sobrang galing naman, nakatatlo agad sila. Opo, triplets po kami. Si Kuya Terence, siya po ang naunang lumabas, pangalawa naman ako, saka ang bunso po ay si Jello, short for Angelo. Nakangiting sagot nga ni Marco. Napangiti naman si Lester habang nakatingin sa triplets. Ang gwapo ng tatlong bata, may pakiramdam talaga siya na ito nga ang mga anak niya. Lester naman ang pangalan ko, sabi nga ni Lester. Lumapit naman sa kanya ang dalawang bata sa kanagmano. Tuwang-tuwa naman si Lester dahil sobrang galang ng triplets. Maayos ang pagpapalaki ni Patricia sa mga to. May kailangan po ba kayo kay Mama? Seryosong tanong nga ni Terence. Sana, pero nasa trabaho pala siya eh. Sagot nga ni Lester. Ikaw po ba ang tatay namin? Tahasang tanong nga ni Angelo. Hindi naman nakaimik kaagad si Lester, wala pa naman siyang pruweba na siya talaga, pero nararamdaman niya. Pwede. Nakangiting sagot niya. Ano ka ba naman, Jello? Kung ano-ano na lang tinatanong mo. Saway naman ni Marco. Natanong ko lang naman siya kasi parehas natin siyang kailong tsaka kabibig. Sagot nga ni Angelo. Natawa na nga lamang si Lester dahil sobrang inosente talaga ng mga bata. Magkaparehas lang ng hugis, ng ilong at bibig ay magkadugo na.
Tumigil ka na nga, nakakaya ka sa bisita natin eh. Sabi ni Terence. Okay lang. Siya nga pala. Nasaan ang daddy niyo? Tanong nga ni Lester. Napansin niyang nagkatinginan ng tatlong bata at parang nagpasaklolo sa isa't isa at nagtutulakan kung sino pa ang sasagot. Hindi po namin alam eh, wala po kasing sinabi po si Mama. Gusto nga din po naming magka-daddy. Sagot ni Marco. Sa tingin ni Lester si Marco ang mahilig makipag-usap sa mga tao at hindi nahihiya. Pero ang dalawa naman ay kaunti lang ang sasabihin. Kung hindi kakausapin ay hindi magsasalita. Napansin niyang umalis si Terence at pagbalik nito ay may dala ng isang plato ng sandwich with mayonnaise saka isang pitzel ng juice kasama din plastic na baso. Naisip ni Lester kaya pala nasa bahay lang ang triplets ay dahil tapos na pala ang school year. Pinagsaluhan nila ang sandwich at ang dami nilang napapag-usapan. May ideya na si Lester dahil nababanggit ng mga bata na lumaki silang hindi nila nakilala ang kanilang daddy. Nilitrato daw ay walang pinapakita si Patricia. Inabot ng hapon si Lester sa paghihintay kay Patricia pero hindi pa rin dumarating ang babae. Isinama pa nga niya ang triplets sa mall at pinag-shopping niya ang mga ito. Pumunta pa nga sila ng Star City at nakikita niyang tuwang-tuwa ang mga anak niya. Binibilhin ng mga bagong gamit at sapatos sa binili na niya. Lahat ng magustuhan ng triplets, ilang taon din silang hindi nagkasama. Kaya bumabawi siya kahit ilang beses mang i-deny ni Patricia. Kung sakaling magkita sila, ay alam niya sa puso niyang mga anak niya ang tatlong bata. Kinagabihan ay umuwi na si Lester dahil may gagawin pa siya. Nagsabi siya sa triplets na babalik na lang siya bukas para makipag-usap kay Patricia. Sa kabilang banda naman ay kararating lang ni Patricia. Bago siya bumaba ng kotse ay isinandig niya muna ang kanyang masakit na likuran sa upuan. Pagod na pagod si Patricia. Ang dami kasing bisita ang event na pinuntahan niya ngayon. Pero ipapahinga niya na lang ito mamaya. Nang maisip ang triplets ay nagmamadali siyang bumaba dahil gabi na at baka wala pang hapunan ang mga anak niya. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nagulat si Patricia sa dami ng bagong gamit na pambata na nakapatong sa sofa. Nang makita siya ng triplets ay agad na tumayo saka nagmano sa kanya. Saan galing ang mga gamit na yan? Bakit ang dami? Tanong nga ni Patricia. Binili po sa amin ng kakilala mo, Mama. Hindi naman po namin pinilit o hiningi. Sagot naman ni Marco. Sino? May halong pagtataka na tanong ni Patricia. Si Uncle Lester po. Sagot ni Terence. Napatulala na lang bigla si Patricia nang marinig ang pangalan ng dating kasintahan. Hindi niya napaghandaan ang ganitong sitwasyon. Hindi naman nagpunta rito si Lester kung hindi nito nalaman na may anak silang dalawa. Pero ang tanong kanino, kaya nalaman ng lalaki ang tungkol sa triplets. Hindi na nagsalita pa si Patricia bagkus ay nagpaalam siya sa mga anak na pumasok muna siya sa loob ng kwarto niya at magbihis pero ang ginawa niya ay dali-dali niyang tinawagan ang kaibigang si Brenda. Hi Brenda, sabi ng mga bata kagagaling lang dito ni Lester. Sa tingin mo, alam na niya na may mga anak kami? Tanong ni Patricia. Siguro, hindi naman siya pupunta dyan kung wala eh. Hayaan mo na. Hindi mo naman talaga may tatago ito habang buhay. Umpisa pa lang naging sinungaling ka na sa mga bata dahil wala kang sinabi sa kanila kung sinong tatay nila. Sana this time pagbigyan mo naman ng triplets na sumaya. Saka kung magtanong si Lester ay sabihin mo ang totoo para hindi siya magkaroon ng rason para ilayo sa iyong mga bata. Sagot nga ni Brenda. Napabuntong hininga naman si Patricia. Sino ba naman siya para ipagkait sa mga anak ang kaligayahan na yon? Kaya sasabihin na niya kay Lester ang totoo kapag magkita sila ulit. Pagkababa niya ng tawag ay nagbihis na rin si Patricia para makapagluto na siya
ng pagkain baka kanina pa nagugutom ang mga bata. Alam naman nilang magluto para sa sarili niya habang wala siya sa bahay, pero iba pa rin ang pag-aalaga ng nanay. Pagkalabas niya ng kwarto, ay wala na sa sala ang mga anak, siguro nasa kusina na ang mga ito. Pagpasok niya, ay napansin na niyang may nakahanda ng hapunan at nakaupo na ang triplets. "Kumain na tayo, Mama!" Nakangiting sabi nga ni Marco. Napangiti naman si Patricia dahil sobrang ganda ng bukas ng mukha nga ng tatlo. Para bang sobrang saya nila kanina. "O sige, ang bait niyo naman mga anak. Nagmamadali nga akong magbihis para ipagluto ko kayo pero ito na, tapos na pala." Sagot ni Patricia. "Naawa na kami sa'yo, Mami. Sobrang pagod mo na sa trabaho kaya kahit man lang sa ganitong paraan mapapasaya ka namin tsaka makaskip ka ng gawain dito sa bahay," sabi ni Terence. "Oo nga po, Mama, saka malaki na naman po kami at kaya na po namin gawin ang simpleng trabaho dito sa bahay," sang-ayon ni Angelo. "Maraming salamat sa inyo. Sobrang swerte ko dahil kayo ang mga naging anak ko. Mahal na mahal ko kayong tatlo." Nakangiting sabi ni Patricia. "Mahal na mahal ka din po namin, Mama," sagot ni Marco. Ngumiti si Patricia, saka humila siya ng upuan para makakain na sila. Ang sakit ng likod niya, ngayon lang niya naramdaman ng sobrang pagod. Kailangan na niyang kumain agad para naman makapagpahinga na siya. "Siya nga pala, Mama, yun bang Lester na kilala mo, tatay namin?" tanong ni Terence. Nakatitig naman si Angelo at Marco sa kanya habang hinihintay ang magiging sagot niya. "Oo, siya nga," sagot ni Patricia. "Bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit hindi natin siya kasama? May iba na ba siyang pamilya?" Seryosong tanong ni Marco. "Kaya hindi natin siya kasama dahil nung naghiwalay kami, hindi niya alam na buntis ako. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon pa na ipaalam sa kanya ang tungkol sa inyong tatlo. Patawarin niyo si Mama, ha? Pero hindi pa naman uli ang lahat kapag nagkausap kami, makakasama niyo na siya." Nakangiting sagot ni Patricia. "Okay lang po, Mama. Naiintindahan ka namin pero salamat," sabi naman ni Angelo. Ngumiti naman si Patricia at nag-umpisa na silang kumain. Isang buwan ang nakalipas ay palaging busy sa pagtatrabaho si Patricia. Hindi sila nakapang-abot ni Lester kapag pumupunta ito sa bahay niya. Pero hinahayaan na lang niya na lumalabas ang triplets kasama nito para magiging masaya naman habang nasa trabaho siya. Mag-usap man sila o hindi, ay alam na rin ni Lester na may mga anak sila dahil nasabi na rin naman niya sa tatlong bata. Sana okay lang ang lalaki, hindi ito magagalit sa kanya at magtatampo dahil sa hindi niya sinabi rito noon ang tungkol sa mga bata. Nakaraan na yon at nandito na sila ngayon sa kasalukuyan, saka ang maging mabuting magulang sa mga anak nila. Araw ng Sabado ay nasa bahay lang si Patricia. Natutuwa naman siya dahil nagkaroon siya ng free time para mag-relax. Malapit na rin kasi ang pasukan at Hulyo na ngayon, kaya magiging busy na ulit ang triplets. 9:00 na ng umaga, pero tulog pa rin ang tatlong mga bata. Gumala daw kahapon kasama ni Lester at hindi niya alam kung saan nagpunta. Maya-maya lang ay pumasok ng kusina si Patricia upang ilagay sa plastic bag ang mga basura dahil puno na ang kanyang malaking trash bin. Nakasuot lang siya ng maikling maong short ngayon, saka crop top at walang suot na bra. Nasa bahay lang naman siya, kaya comfortable siyang nagsusuot siya ng ganito. Maya-maya lang ay bit-bit na niya ang trash bag na may lamang basura palabas ng bahay at binuksan ang gate. Iiwanan niya ito sa labas dahil kukunin lang naman ito ng basurero mamaya o baka bukas pa. Napatuwad pa siya ng kaunti upang itali ang trash bag, pero nagulat siya nang may magsalita sa kanyang likuran. "Bakit ka lumabas ng bahay na ganyan lang suot mo? Tumuwad ka pa talaga?" tanong ni Lester. Napaayos naman ng tayo si Patricia at napatingin kay Lester. Sa sobrang busy niya ay hindi man lang niya napansin na dumating ang lalaki. Nakasandig ito sa gate ng bahay sa kabila
Napalunok naman si Patricia dahil titig ng titig sa kanya ang dating kasintahan. Napansin niyang tinawid ni Lester ang distansya nilang dalawa upang mayakap siya nito, dahilan para hindi siya makagalaw. Napangiwi si Patricia nang maramdaman niyang dumikit pa nga ang boobs niya sa dibdib ni Lester kasi wala siyang suot na bra. Nasa bahay lang naman ako kaya I don't mind kung anong isuot ko. Sagot naman ni Patricia. Wala ka sa loob ng bahay. Nandito ka sa labas, makikita ng iba, yung maputi mong binti. Striktong saad nga ni Lester. You sound like a jealous husband. Puna naman ni Patricia. Ngumiti sa kanya si Lester at naaasiwa nga siya dahil ilang taon din niyang hindi nasilayan ng ganitong masayahing mukha ng dating nobyo. Sayang hindi tayo umabot sa pagiging mag-asawa. Malungkot naman ang boses ng sagot ni Lester. Uy, talaga? Bakit may panghihinayang? Nakangising saad naman ni Patricia. Sort of. Lucky pa rin ako dahil may mga anak tayo. Sagot naman ng lalaki. Sabagay. Pwedeng pumasok? Nakangiting tanong nga ni Lester. Ngayon ka pa nagtatanong, palagi ka namang bumabalik dito Natatawang saad ni Patricia. Ngayon lang tayo nagpang-abot. Gusto ko ang isipin na iniiwasan mo ko Natatawang sabi ni Lester. Napaikot na lang ng kusa ang mga mata ni Patricia sa sinabi ni Lester. Sa sobrang busy ko, iisipin ko pa ba kung paano umiwas sa'yo? Grabe ka. Napangiti si Lester na nakatingin sa kanya. Biro lang. Dalawa na tayo ngayon na obligado para sa mga anak natin. Kaya bigyan mo naman ang sarili mo ng makapagpahinga. Sabi ni Lester. Salamat. Tipid na sagot naman ni Patricia. Maya-maya ay inaya na ni Patricia si Lester na pumasok sa loob ng bahay. Kaya nagpatiuna na siya sa paglalakad. Naramdaman na lang niya ang dalawang braso ng lalaki na nakahawak sa kanyang balikat para sabay na sila. Napanguso na lang si Patricia dahil hindi talaga nawala sa ugali ni Lester ang pagiging feeling close nito. Ba't ang tahimik naman yata? Tanong nga ni Lester. Bitiwan mo muna ang balikat ko para masagot kita. Pero tulog pa ang triplets. Natatawang saad nga ni Patricia. Pasensya na. May magagalit ba? Seryosong panguusisa ni Lester. Hindi umimik si Patricia. Ayaw niyang malaman ni Lester na single pa rin siya ngayon. Baka isipin nitong hindi siya makamove on. Sadyang naging busy lang talaga siya sa trabaho na nakalimutan na niyang makipag-date. Marami namang manliligaw sa kanya. Nakasama niya sa trabaho pero hindi niya pinapansin. Wala siyang panahon iniisip niya kasi kung paano buhayin ang triplets. Pero ngayon dalawa na sila ni Lester ay pwede na siyang mag-relax. Teka lang muna, tatawagin ko lang mga bata. Paalam ni Patricia. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa kwarto ng triplets at iwanan si Lester sa sala. Samantalang si Lester naman ay napapailing nang mapansin niyang ayaw ni Patricia na pag-usapan ng tungkol sa personal nitong buhay. Napabuntong hininga na lang siya na naupo sa sofa habang hinihintay ang mga anak. Wala siyang planong gumala ngayon, sadyang dumalaw lang siya para makita si Patricia. Pakiramdam kasi niya, iniiwasan siya nito pero hindi naman pala. Napangiti na lang si Lester nang maisip ang suot na damit ng dating kasintahan kanina. Hindi siya sanay na makita si Patricia na nagsusuot ng damit na maikli dahil noong sila dati ay walang ganun kaya napareact siya ng sobra. Nakalimutan niya tuloy na matagal na pala silang hiwalay. Nabiro pa siya kanina na para bang selosong asawa siya. Pero aminin niya man o hindi ay nagustuhan niya ang ayos nito ngayon. Mas lalo itong gumanda sa paningin niya. Hello Papa, kanina ka pa? Tanong nga ni Terence. Hindi niya namalayang bigla na pala itong sumulpot sa harapan niya. Nakakagulo kasi ng utak ang nanay nitong gumanda lalo. Hindi halatang may 3 anak na. Lumapit sa kanya ang anak sa kanagmano. Sumunod na rin sina Marco at Angelo. Oo, tipid na sagot ni Lester. Aalis tayo?
Tanong nga ni Marco. Wala tayong lakad ngayon, tambay lang tayo rito sa bahay. Sagot nga ni Lester. Sige po. Mas maganda kung may lulutuin din tayo para sulit, Papa. Suwestyon nga ni Angelo. Sumangaya naman sina Marco at Terence. Sa kasabay na naghiyawan nga. Pwede din. Ano bang gusto niyong iluto natin? Tanong naman ni Lester. Fried chicken po tsaka spaghetti. Sagot ni Angelo. Paborito niya yan, Papa. Hirit naman ni Marco. Umorder na lang kaya tayo, mura naman ang mga ganyan eh. Sabi pa nga ni Lester. Magluto na lang tayo, Papa. Ang liit lang po kasi ng isang serve. Sayang po. Sagot naman ni Terence. E di damihan natin ang pag-order. Natatawang saad ni Lester. Makalipas ang ilang minuto, ay nagwagi talaga ang suhestyon ng triplets. Kaya binigyan niya ng pera para bumili ng manok at spaghetti pasta sa tindahan diyan sa kapitbahay. Naiwan siyang mag-isa ulit sa sala. Nagtataka naman siya kung bakit hindi na bumalik si Patricia pagkatapos nitong tawagin ng triplets kanina. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Patricia. Nagulat pa siya dahil naisip nga niya ito tapos ngayon bigla na nga lamang sumulpot na parang kabute. May binili sa labas. Sagot naman ni Lester. Natigilan naman si Lester nang maamoy niya ang pabango ni Patricia. Parang bumalik sa kanya lahat ang masayang alaala nila na magkasama noon. Ganitong-ganito talaga ang amoy ng dating nobya ang gusto niya. Parang hindi yata nagpalit ng pabango si Patricia. Siya pa ang tagabili ng pabango nito. Dahil sa naamoy niya, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip ni hindi nga niya napansin ang inabot ng babae sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Patricia. Pasensya na. May naalala lang ako bigla. Sagot naman ni Lester. Tinanggap niya kaagad ang binigay nga sa kanya ni Patricia na isang piraso ng tsokolate. Pinalatan niya sa kakinain at siya ring pagdating ng triplets galing sa labas. Masarap ba ang chocolate, Papa? Nakangiting tanong ni Angelo. Oo, sobrang tamis. Sagot naman ni Lester. Kaya nga, bigyan ng manliligaw po ni Mama. Dahil sa narinig ay parang na-stuck ang tsokolate sa kanyang lalamunan. Gusto niyang iluwa pero hindi niya magawa. Kung alam lang niya na galing yon sa iba, ay hindi niya tatanggpin. Di baling masabihin siya ni Patricia na maarte. Bigla na lang sinalakay ng selos ang puso niya nang marinig na may nanliligaw na pala kay Patricia. Wala namang masama dahil single naman ito, pero may isang bahagi ng utak niya na ayaw pumayag. Parang nawalan ng sigla si Lester, halos hindi siya makatingin dahil baka mahalata nito. Tara, mag-umpisa na tayong magluto. Aya nga ni Lester. Sali ka na rin, Mama! Sabi pa nga ni Marco. Tumango naman si Patricia at sabay na silang lahat na pumasok sa kusina. Si Lester na ang nagpresentang maghiwa ng manok at si Patricia naman ang magluto ng spaghetti pasta. Teka lang, bago ka maghiwa niyan, magsuot ka muna nitong apron. Sabi nga ni Patricia. Sige, salamat. Nakangiting sagot ni Lester. Lumapit sa kanya si Patricia, saka isinuot sa kanya ang apron. Muntik pang magkadikit ang kanilang pisngi pagtali ng babae. Nagkatinginan sila ng ilang minuto bago pa magkalapit ang kanilang mukha ay tumikhi mga anak nila. Mamaya na po kayo maglambingan, Papa. Gusto na namin kumain eh. Napapakamot nga sa batok na reklamo ni Angelo. Sabay silang nagbitaw ng tingin ni Patricia na parehong nahiya. Hindi nila alam kung matatawa sila o ano. Sorry. Ang ganda kasi ng mama niyo eh. Nakangising hirit pa nga ni Lester. Nang mapatingin siya kay Patricia, ay sinamaan siya nito ng tingin sabay panlalaki ng mata. Kumindat naman siya rito, saka nagsimula ng maghiwa ng karne. Habang si Patricia naman ay nakaramdam ng inis dahil parang tambay sa kalye ang pagkindat sa kanya ni Lester. Pero ang cute nitong tingnan, kaya pa sikreto siyang nakaramdam ng kilig. Ang saya-saya pala kapag palagi tayong ganito, no? Nakangiting sabi ni Marco.
Huwag kang mag-alala anak, palagi tayong magkasama sa mga sumunod pang mga araw. Kung gusto nyo, dito na ako titira. Nakangiting sagot pa nga ni Lester. Pwede din po, Papa. Tabi na lang po tayong matulog gabi-gabi. Masayang sambit pa nga ni Angelo. Patingin-tingin sa kanya si Lester na para bang hinihintay siya nitong sumingit sa usapan pero hindi niya ito pinansin. Ayaw niyang tumira si Lester dito sa bahay niya dahil hindi siya mapakali at makakilos ng maayos. Iba kasi kung tumitig ang lalaki sobrang lalim. Nang naluto na ni Patricia ang spaghetti pasta at kinuha na niya ito saka inilagay sa Tupperware, isinunod na rin niya ang sauce para si Lester na ang magluto ng fried chicken. Makalipas ang ilang minuto ay tapos na sa pagluluto ng spaghetti si Patricia. Kumuha siya ng 3 plato at nilagyan para ibigay sa triplets. Subuan mo naman ako ng spaghetti, mahal. Malambing pa nga ang pagkakasabi ni Lester. Agad sinamaan ng tingin ni Patricia ang dating nobyo. May kamay naman ito pero gusto yatang lumandi sa kanya. Kumain ka ng mag-isa. Huwag mo na nga ako utusan pa. Pairap na nga lamang na saad ni Patricia. Kahit ang totoo ay kinikilig nga siya. Nalukot ang mukha ni Lester dahil sa sinabi niya. Sige na, may crispy fry pa yung kamay ko eh. Nakangusong sabi ni Lester. Napakamot sa ilong si Patricia. Hindi naman ganito dati si Lester. Sumobra na sa kaartehan ng ugali ngayon. Sa sobrang inis ni Patricia, sa pamimilit ni Lester, ay sinubuan niya ito ng mainit. Kainin mo yan, ang kulit mo eh. Sabi ni Patricia. Ang init. Maluhalo ang reklamo naman ni Lester. Dahil sa nakita niyang itsura ni Lester, nataranta si Patricia. Oh my gosh, sorry mainit pala. Sad na nga lamang nito. Sa takot niya at guilt, ay lumapit siya kay Lester. Sa kahinipan ng nakanganga nitong bibig, nalimutan na niyang nasa harapan ng mga anak. Todo lang siya sa paghihip hanggang sa mawala ang init. Nakakatakot ka naman minsan. Ayan tuloy, napaso ang bunganga ko. Reklamong sagot nga ni Lester. Sorry. May guilt sa boses na sabi pa nga ni Patricia. Binigyan niya ito ng tubig saka siya na rin ang nagpainom dahil may niluluto pa ito. Makalipas ang 1 oras ay tapos na sa pagluluto si Lester. Kaya pinakain na nila ang triplets dahil kanina pa nagugutom ang mga ito. Si Patricia naman ay hindi nakaget over sa nagawang kasalanan kay Lester. Nahihiya siya dahil sa mali niyang nagawa. Lumipas ang 1 buwan, samantalang si Lester ay naging challenge sa kanya ang pagkakaroon ng manliligaw ni Patricia. Hindi niya alam kung totoo o hindi, pero hindi siya pakapante. Na-realize niyang sa kabila ng lahat mga taong lumipas, ay sigurado siya sa kanyang sarili na si Patricia pa rin ang kailangan niya, ang gusto niyang makasama at ang babaeng mamahalin niya hanggang dulo. Parang naging way ang pagkapaso ng bibig niya para magkaroon sila ng sweet moments ni Lester. Kahit sobrang sakit, ay iniinda niya, buti na lang hindi masyadong napuruhan ang dila niya. Kasalanan din naman kasi niya dahil sobrang kulit niya. Balik eskwela na ang triplets kaya siya na ang nagpa-enroll dahil busy sa mga event si Patricia. Nakakatuwa naman dahil parang naging bonding nila ang paghatid sundo niya sa mga anak araw-araw. Pakiramdam ni Lester ay nakabawi na siya sa lahat ng kulang niya sa buhay ng triplets. Kapag hapon ay inalam talaga niya kung saang event si Patricia dahil susunduin niya ito. Minamatyagan din niya kung sino ang pumoporma sa dating nobya. Titingnan niya kung sino ang lamang sa kanilang dalawa. It sounds weird, pero nakakatimang kapag nagmamahal. Nandito na siya ngayon sa labas ng gate sa isang subdivision. Hindi na siya pumasok sa loob. Hihintayin na lang niyang lumabas si Patricia. Gabi na rin naman at wala siyang ideya kung hanggang anong oras ang party. Pinilit pa siya ng guard na pumasok. Pero humindi siya dahil nakakahiya naman. Tapos na rin naman siyang kumain. Kanina ay pinagluto niya ang triplets
bago siya pumunta rito. Bandang 9:00 ng gabi ay bumukas na ang malaking gate, kaya nakatutok si Lester sa paglabas ni Patricia. Kumunot naman ang kanyang noo nang mapansin niyang may kausap ang dating nobya na isang matangkad na lalaki. Binuksan niya ang pinto, saka dumungaw ang ulo niya. Kitang-kita kung paano nagulat si Patricia nang makita siya nito. Lester? Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa bahay ka na. Gulat na tanong nga ni Patricia. Nagmamadaling lumabas nga. Nang kotse si Lester sabay halik sa pisngi ni Patricia. Nakita niya kung paano nagulat ang lalaking kausap ng babae kanina lang. Sinusundo ka? Gabi na kasi. Ayokong iba ang maghahatid sa'yo. Kung nandito naman ako. Pasaring nasagot pa nga ni Lester. Kumunot naman ang noo ni Patricia habang nakatingin sa kanya, kaya agad siyang umabrisete sa braso nito, saka inakay niya papasok sa loob. Siya pa ang naglagay ng seatbelt nito, saka siya gumilid upang sumakay sa driver's seat. Ngumiti naman si Patricia habang nakasunod ito ng tingin sa kanya, hanggang sa nagmamaneho na siya paalis. Hindi yata makapaniwala si Patricia na sinundo niya ito rito. Mula ngayon ay ganito na ang gagawin niya palagi. Kapag mahal mo babakuran mo, baka may pumasok pa ng ibang tao. Napangiti naman sa isip niya si Lester. Nababaliw na nga yata siya. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Patricia. Okay naman sila. Ang saya nila sa eskwela. Tapos na silang kumain, nagluto na nga muna ako bago kita sundo rito. Sagot nga ni Lester. Paano ka naman? Kamusta ang araw mo? Hindi ka ba napagod sa kakasundo sa triplets tapos papasok ka pa sa kumpanya? Kumain ka na ba? Tanong nga ni Patricia. Napangiti naman si Lester sa dami ng tanong ni Patricia sa kanya, pero sobrang sweet ng babae dahil nagawa pa siya nitong kumustahin. Importante talaga ang nakakamusta paminsan-minsan. Hindi ako mapapagod na alagaan ng mga anak natin, Patricia. Mahal na mahal ko sila. Saka hindi sila naging sagabal sa pagpasok ko sa kumpanya dahil para sa kanila naman ang lahat ng yon. Kumain na rin ako. Sabay kaming apat kanina. Nakangiting sagot nga ni Lester. Maraming salamat, Lester. Sabi naman ni Patricia. Napangiti naman si Lester nang hawakan ni Patricia ang kamay niya sa kapisilin. Pagdating nila ng bahay ay 10:10 na. Naunang lumabas ng kotse si Lester para ipagbukas ng pinto ang babae. Pagkatapos ay bumalik na siya agad. Good night, Patricia. Sagot ni Lester. Dito ka na matulog, Lester. Ipasok mo na yung kotse mo rito. Gabi na para magmaneho ka pa pauwi. Nakaiting sambit ng babae. Tumango naman si Lester. Pagod na rin siyang magmaneho pauwi sa bahay niya. Hindi naman kasi biro ang magmaneho. Kahit nakaupo at kamay lang ang gumagalaw, higaan na nga ang naiisip niya ngayon. Pagkatapos niyang mailagay sa bakuran ng kotse, ay sumunod na rin siya kay Patricia papasok sa loob ng bahay. Magkasunod silang dalawa na pumunta sa kwarto ng triplets upang i-check ang mga anak. Pagtingin nila ay sobrang himbing na ng tulog ng triplets sa kama, magkadantay pa ang mga binti ng tatlo. Halos hindi na magkasyang tatlong yan sa kama. Komento ni Lester. Oo nga eh. Sobrang nakakatuwa, ang liit-liit lang nila. Pero ngayon, malaki na. Ang bilis ng panahon, hindi natin namamalayan matanda na tayo. Nakangiting sagot ng babae. Kaya nga, sang-ayon naman ni Lester na tila napaisip. Bago sila lumabas ng kwarto, ay kinumutan muna ni Patricia ang triplets sabay halik sa pisngi. Inaya naman siya ng babae sa kwarto nito na nagpagulat sa kanya. Hindi niya alam kung paano mag-react. Huwag kang magulat, hindi tayo magtatabing matulog ngayon. Sa susunod na siguro pwede pa. Bibigyan lang kita ng damit pamalit. Nakangising sabi ni Patricia. Napailing na nga lamang si Lester. Nagulat pa naman siya, pero hindi pala sila magtatabing matulog. Ang daya mo. Akala ko may mangyayari ng maganda pero pinaasa mo lang ako. Nakasimangot kunwari na sagot ni Lester. Asa ka pa?
Pero magbihis ka na dun sa banyo. Dito ako sa kama matutulog. Ikaw naman dyan sa sahig. Maglatag ka na lang ng foam. Natatawang saad na nga lamang ni Patricia. Tabi na lang kaya tayo. Ang lamig sa sahig eh. Pagdadahilan naman ni Lester. Anong malamig? Makapal kaya yung foam? Para-paraan ka na naman dyan eh. Ang sabihin mo gusto mo lang tumabi sa akin. Pagtatalak ni Patricia. Hindi na umimik pa si Lester. Tumayo na siya. Sa katahimik na pumasok sa banyo bitbit ang damit na pinahiram ni Patricia. Nagbihis na siya agad dahil kanina pa siya pagod. Paglabas niya ay nilatag na niya agad ang foam sa kapatalon na humiga na nakadapa. Hindi na alam ni Lester kung ano ang ginagawa ng babae dahil ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Maya-maya lang ay nararamdaman na lang niyang may tumusok-tusok sa kanyang likuran. Hindi na niya pinansin dahil baka paalang ni Patricia na nawala sa kama pero nagpatuloy ang pagtusok kaya tumihaya na siya at nakita niya ang babae na nakadungaw sa gawin niya. Ano, hindi ka rin makatulog? Istorbo ka. Nandun na sana, malapit na akong makatulog eh. May kailangan ka ba? Seryosong tanong ni Lester. Napakagatlabi na nga lamang si Patricia nang mapansin itong blanko ang kanyang ekspresyon. Sorry. Sagot ni Patricia. Bigla namang nag-guilty si Lester, kaya agad siyang bumangon at sumampa na nga lamang sa kama sabay yapos sa bewang ni Patricia. Hindi naman ako galit. Pasensya na kung nagtunog-inis ako, sabi ni Lester sabay halik sa noon ng dating kasintahan. Matulog na tayo. Nakangiting sagot ni Patricia. Tumango naman si Lester. Sa kasabay na silang humiga ni Patricia. Nakaramdam ng kapanatagan. Sa puso niya ang magkatabi at magkayakap sila ng ganito ng babae. Kaya lumalakas ang loob niya na balikan ang naputol nilang pagmamahalan noon. Baka bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon ni Patricia. 3 buwan ang nakalipas. Samantalang si Patricia ay kusang nagbigay ng pag-asa ang sarili niya para pumasok ulit sa mundo niya, si Lester. Kasi kung wala siyang pagpapahalaga o nawala na ang pagmamahal niya rito, ay limitahan na niya ang sarili para sa lalaki pero hindi pumapayag siya sa mga bagay na hindi na dapat nila ginagawa. Gaya na lang ng pagtatabi sa pagtulog dahil maraming pagkakataon na sa bahay niya magpapalipas ng gabi si Lester. Hahayaan niyang itong maging sweet sa kanya kahit na hindi kaharap ang mga anak nila at higit sa lahat wala siyang kontrol sa totoo niyang nararamdaman sa dati niyang kasintahan. Alam niyang hindi niya ito ginagawa para sa triplets, kundi para sa sarili niya. Kahit itago niya man, ay si Lester pa rin ang isinisigaw ng puso niya. Namimiss niya ang lalaki every time na hindi ito makadalaw sa bahay. Hindi siya mapakali kapag hindi niya ito nakikita. Meron siyang kahungkagang maramdaman kapag lumipas ang isang araw na hindi sila magkakasama. Kahit wala silang naging usapan, ay kusa na lang nangyayari ang lahat at nagkakaunawaan na sa mga simpleng bagay. Kinabukasan ay nasa bahay na ng kaibigan niyang si Brenda si Patricia. Siya ang kinuhang organizer para sa binyag ng inaanak. Kahit walang bayad dahil close naman silang dalawa ng babae at hindi na rin siya nagpapabayad. Linggo naman kasi ngayon at day off niya sa trabaho kaya mag-isa na lang niya itong ginagawa. Pupunta pa sila mamaya sa simbahan para binyagan ng anak ni Brenda. Kaunti lang naman siguro ang bisita dahil gusto lang ng mag-asawa na simplehan ang selebrasyon. Nang matapos siya sa ginagawa, ay umuwi muna siya ng bahay at iniwan ang triplets kay Brenda. Hindi niya alam ang numero ni Lester, kaya puntahan na lang niya ito sa opisina, sabi rin kasi ng kaibigan na imbitahin ng lalaki. Pagdating niya sa building, ay nakasalubong niya sa pasilyo ang sekretarya ni Lester. Kilala niya ang babae dahil ito ang nakausap niya noon sa company party ng lalaki. Hi Miss Patricia, masayang sabi ni Feby. Pumeso pa nga ito sa kanya na para bang magkaibigan silang matagal nang hindi nagkita. Hi Feby, nakangiting sagot naman ni Patricia. I'm happy na nagkita po tayo ulit.
Ang daming naikwento ni Sir Lester sa akin tungkol sa inyo. Sabi pa nga ni Feby. Talaga ba? Ano naman yun? Tanong ni Patricia. Secret na lang po pero good naman lahat. Halika doon po tayo sa opisina ni Sir. Sagot ni Feby. Nagpatianod naman sa Patricia sa pag-akay sa kanya ni Feby. Pagpasok nila sa loob ng opisina ay walang tao. Nasaan kayang lalaki? Sa isip-isip nga niya. Wala si Lester? Tanong na nga lamang niya. May ka-meeting lang po sa labas si Sir, Miss Patricia. Hintayin mo na lang siya rito. Sagot naman ni Feby. Salamat, Feby. Nakangiting sambit ni Patricia. You're welcome po. Naupo si Patricia sa couch habang hinihintay si Lester. Napangiti siya nang makaisip ng gimik. Tumayo siya, saka isinara ang lahat ng kortina at pinatay ang ilaw. Nang marinig niya na ipinihit ang seradura at bumukas ang pinto, ay sumandig siya sa dingding isang distansya lang malapit kay Lester. Bago pa mapindot ni Lester ang switch, ay hinila na niya ang braso nito dahilan para mapayakap ito sa kanya. Muntik na siyang matumba, buti na lang nayapos siya ni Lester. Naramdaman na lang niya na tinulak siya nito ng mahina kaya napasandig siya sa dingding. Isang distansya lang malapit kay Lester. Feby, ba't ang dilim? Brownout ba? Tanong nga ni Lester. Bago pa mapindot ni Lester ang switch, ay hinila na niya ang braso nito dahilan para mapayakap ito sa kanya. Muntik na siyang matumba, buti na lang nayapos siya ni Lester. Naramdaman na lang niya na tinulak siya nito nang mahina kaya napasandig siya sa dingding. Buksan mo na ang ilaw, Lester. Mahinang sabi ni Patricia. Mamaya na. May gagawin pa ako mabilis lang to. Sagot naman ni Lester. Kinabahan naman bigla si Patricia sa kung anumang gawin ni Lester. Naramdaman na lang niya ang malamig na labi ng lalaki na dumampi sa labi niya. Tumugon naman si Patricia at kumandong na nga siya kay Lester. Pero bago pa sila mapunta sa kung saan ay binulabog sila ng tinig ni Phoebe. Sir, tinatawag mo pa ako? May kailangan ka? Tanong nga ni Feby. Napabitaw naman bigla si Patricia kay Lester nang bumukas ang pinto sakto namang pinindot ng lalaki ang switch ng ilaw kaya lumiwanag ang buong opisina. Patay mali siya naman siya at nagpapanggap na may tinitingnan sa cellphone niya. Wala naman, sagot ni Lester. Tumango naman si Phoebe, saka lumabas ng opisina. Pagkaalis ng babae ay nakahinga ng maluwag si Patricia at napasandig siya sa may couch. Nahihiya siyang makipagtitigan kay Lester dahil sa nangyari kanina lang, mas lalo siyang naasar dahil pinagtatawanan siya nito. Tumawa ka pa, muntik na tayo kanina. Umiikot ang matang sabi ni Patricia. Kasalanan mo. Pinatay mo ba naman ang ilaw kaya nagiba ang isip ko. Natatawang sagot nga ni Lester. Ewan ko sa'yo. Punta ka mamaya sa binyag ng anak ni Brenda, invited ka. Saad nga ni Patricia. Sure. Ang mga bata? Tanong naman ni Lester. Nandun na sila kanina pa. Dahan-dahang lumapit nga sa kanya si Lester. Sabay haplos sa tungki ng kanyang ilong. I love you. Biglang malambing nga ang boses sa saad ni Lester. I love you too. At hindi na nga napigilan ni Patricia. Sagot na nga din niya. Hindi na niya pwedeng itago ang kanyang nararamdaman kasi kung hindi niya ilabas ay parang niloloko na niya ang sarili niya. Okay lang sa kanya na wag nang manligaw si Lester basta mahal naman nila ang isa't isa. Ay okay lang. Ngumiti si Lester sa kanya saka siya niyakap ng sobrang higpit. Pagkatapos nila simbahan ay naunang umalis ang kaibigan niya, samantalang sila ni Lester ay papaalis pa lang. Pagdating nila sa bahay ni Brenda, ay ang dami ng tao. Nakita niya talaga na sinalubong silang dalawa ni Lester nang mag-asawa bit-bit ang inaanak niya. Sobrang lapad ng pagkakangiti ng kaibigan niya habang nakatingin sa braso niyang umaabrisete sa kay Lester. Wala pang alam ang kaibigan niya na may sikretong unawaan na silang dalawa ng lalaki, hindi naman kasi siya sigurado
hanggat walang sinasabi si Lester. Salamat sa pagpunta ah. Akala ko may iba kayong lakad. Nakangiting panguusisa ni Brenda. Wala akong idea pero sinundo niya ako sa opisina. Sagot naman ni Lester. Kinarga ni Lester ang inaanak sa kakinausap. Dumatawa naman ang bata na parang nakakaintindi nga sa sinasabi ng lalaki. Kayo, kailan ulit? Parang bagay na rin magkaroon ng baby number 4 ah. Pangasar pa nga ni Brenda. Lumingon muna sa kanya si Lester na nakangiti bago sumagot. Tahimik lang si Patricia dahil hindi naman siya ang kinakausap. Kasal daw muna bago maganak ulit para sigurado. Saad naman ito. Ay talaga ba? Maganda yan. Nakangising sambit nga ni Brenda. Tumingin ito sa kanya na para bang may gustong itanong. Pero nagkibit balikat na lang si Patricia. Dahil ayaw niyang pangunahan si Lester, hindi nga niya alam kung magkarelasyon na ba sila ulit o naglalandian lang. Makalipas ang ilang minuto ay iginiya na sila ni Brenda sa kanilang magiging mesa. Ingat na ingat sa kanya si Lester na para bang any moment ay mababangga siya sa bawat madadaanan nila. Sabay na silang naupo, pati paghila ng upuan ay ito na ang gumawa. Pasimple namang napangiti si Patricia. Kung dati ay sweet si Lester, sa kanya mas lalo na ngayon. Pero nahihiya siya dahil kanina pa nakabantay ang kaibigang si Brenda. Sa kanya, nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Okay ka lang? Pabulong na tanong ni Lester. Oo naman. Ang tahimik mo kasi baka kulang ka sa tulog. Saad ng lalaki. Kinulang talaga ako sa tulog magmula nang tumatabi ka sa akin. Subukan mo din kayong umuwi sa bahay niyo. Pagbibiro na sagot ni Patricia. Nalukot nga ang mukha ni Lester parang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Napangisi na nga lamang si Patricia dahil mukhang magkakatampuhan pa silang dalawa ngayon. Bakit naman? May iba ka bang gustong makatabi bukod sa akin? Nakasimangot na tanong ni Lester. Napahalakak ng mahina si Patricia. Buti na lang napigilan kasi muntik na nga niyang makalimutan na nasa binyag pala siya ngayon. Wala naman. Nakangising sagot ni Patricia. Mabuti na yung malinaw. Nakasimangot kunwari na saad ni Lester. Hinaplos naman niya ang dibdib nito para kumalma. Baka hindi siya papansinin nito mamaya. Natigil na lang ang usapan nilang dalawa nang magsabi si Brenda na kakain na silang lahat. Nagdasal muna ang mister ng kaibigan niya at nagsilapitan na sa malaking mesa ang mga bisita. Naunang tumayo si Lester, susunod na sana siya pero pinigilan niya nito. Ito na lang daw ang kukuha ng pagkain. Para sa kanilang dalawa, tumango naman si Patricia kaya umalis na si Lester. Ano yung napapansin ko ha? Kayo na ulit? Nakangiting tanong nga ni Brenda. Napatingin naman siya kay Lester na naghihintay na matapos ang iba katabi nga ang kanilang triplets. Hindi ko alam Brenda. Bigla na lang nangyari na naging sweet kami sa isa't isa. Sagot ni Patricia. Nakikita ko namang mahal mo pa at mahal ka niya. Magkabalikan na lang kaya kayong dalawa para may kumpletong pamilya ang triplets mo. Tignan mo sobrang saya ng mga bata habang kasama ang tatay nila. Sabi nga ni Brenda. Tumingin naman si Patricia sa triplets at nakita niyang sobrang saya nila. Nagkataon namang binata pa rin hanggang ngayon si Lester pero nagkataon na may pamilya na ay tiyak na walang ganitong senaryo. Nang mapansin ni Brenda na papalapit ang mag-ama niya, ay umalis na din ito habang nakangiti. Alam niyang masaya ang kaibigan para sa kanya. Humalik sa kanya ang triplets pagkalapit ng mga ito at naupo sa tabi niya. San ba kayo galing? Bakit ang pawisan niyo? Tanong nga ni Patricia. Isinuksok ni Patricia ang kamay niya sa likod ng triplets upang makausap nga ng masinsinan ng mga to. Tinitigan lamang siya ng triplets. Naglalaro lang po kami ng habul-habulan, Mama. Nakangiting sagot nga ng mga to. Magbihis na muna kayo bago kumain. Nandun sa kotse kong damit nyo. Sabi naman ni Lester. Ako nang kukuha, mahal. Pakainin mo na ang tatlong yan.
Presenta pa nga ni Lester. Salamat. Nakangiting saad ni Patricia. Humalik muna sa pisngi niya si Lester bago lumabas ng bahay. Hulog na talaga si Patricia sa lalaking ito. 1 linggo ang nakalipas, habang si Lester naman ay sobrang inspired sa pagpasok niya sa trabaho. Ginawa niyang wallpaper ang litrato nilang dalawa ni Patricia sa kanyang phone para kapag namimiss niya ang babae ay titigan lang niya ang mukha nito. In love si Lester kay Patricia kaya gusto niyang maging official na silang dalawa ng babae ulit. Ayaw niyang umasa sa kilos nito dahil gusto niyang magkausap sila ni Patricia. Nasa opisina na siya ngayon, wala naman siyang ginagawa kaya nakaupo lang siya sa kanyang swivel chair at pinapaikot niya. Bandang hapon ay excited umuwi ng bahay ni Patricia si Lester. Kaya lang tumawag si Maynard at nag-ayang mag-inuman daw sila ng kaunti. Pumayag naman siya kaya nagkita sila sa isang club. Nagkukukwentuhan habang tumatagay at nabanggit ng kaibigan ang tungkol kay Patricia. Sinabi niya ritong wala pa silang naging usapan pero plano niyang makipagbalikan talaga. Nabahala naman siya sa sinabi ni Maynard na bilisan na niya dahil may umaaligid daw kay Patricia na manliligaw. Hindi pwede kasi may mga anak sila ng babae. Pero natakot siya dahil baka hindi siya mahal ng dating kasintahan. Nang gumabi ay nagmamadaling umuwi ng bahay ni Patricia, si Lester. Nakabukas naman ang gate kaya ipinasok na niya ang kanyang dalang kotse. Nang nasa loob na siya ng bahay ay sobrang tahimik. Walang tao sa sala kaya dumiretso na siya sa kwarto ni Patricia. Nadatnan niya ang babae nang nakadapa sa ibabaw ng kama. Napakunot ang noo ni Lester nang mapansin niyang humihikbi ang babae habang nakatingin sa phone nito. Dinaluhan niya ito sabay hawak sa balikat at hinarap niya sa kanya. Okay ka lang? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? May pag-aalalang tanong pa nga ni Lester. Namumula ang ilong ni Patricia, saka ang mga mata nito. Naiiyak ako sa tinitignan kong proposal. Sagot nga ni Patricia. Nakahinga naman ng maluwag si Lester. Akala niya may problema ang babae o may dinaramdam ito. Pinunasan niya ang mukha nito, saka inayos ang buhok. Tiningnan niya ang video ng proposal na sinasabi ni Patricia at nakita niyang nakaupo sa wheelchair ang babae saka nakaluhod ang lalaki malapit rito. Nasa ospital pa talaga ang settings. Kitang-kita ni Lester ang emosyon ng mga nurses at ibang nakasaksi. Nakaka-touch naman talaga dahil sa kabila ng sitwasyon ng babae ay gusto pa rin ng lalaki na pakasalan ito. Ikaw talaga. Akala ko kung ano nang nangyayari sa'yo. Sad nga ni Lester. Pero pakiramdam ni Lester ngayon ay hindi lang ang proposal ang dahilan ng pag-iyak ni Patricia. Parang gusto din nitong makaranas. May plano naman siya pero mag-usap muna silang dalawa at magkaliwanagan. Napansin niyang titig ng titig sa kanya si Patricia. Seryoso ang mukha nito at hindi siya sanay. Ano ba tayo? Seryosong tanong ni Patricia. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng babae sa kapinisil. Seryoso din ang tingin niya ni Patricia at napangiti siya nang makita na ito pa rin ang babaeng minahal niya noon. Walang nagbago, gumanda lang lalo. Mahal kita, Patricia. Pasensya ka na kung hindi ako nagsasalita sa kung ano pinapakita ko sa'yo. Pero kung anong naramdaman mo sa kilos ko, ganun din ako. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hanggang sa pagtanda. Hindi ko lang to ginagawa dahil gusto kong bigyan ng buong pamilya ang mga anak natin kundi para din sa sarili ko. Wala na ako ibang babaeng gustong makasama. For a lifetime, ikaw lang. Madamdaming sagot ni Lester. Emosyonal lang umiti sa kanya si Patricia. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit na humihikbi. Mahal na mahal din kita, Lester. Saad nga ni Patricia. Napangiti naman si Lester ng sobrang lapad. 4 na buwan ang nakalipas ay mas lalong gumanda ang pagmamahalan ni Lester
at Patricia. Wala na silang hihilingin pa, kundi ang magkaroon ng maayos na pamumuhay at strong na pundasyon ng pagmamahal dahil hindi naman sa lahat ng oras ay puro na lang saya sa kawalang problema. Araw ng Lunes ay nasa loob ng kusina si Patricia. Naghahanda ng baon dahil pasukan na ulit. Siya na rin ang maghahatid sa triplets dahil busy sa kumpanya si Lester. Kapag may maraming trabaho ang lalaki, ay hindi niya ito iniistorbo para makapag-focus. Napag-usapan na nilang dalawa ni Lester na huminto na siya sa pagtatrabaho para maalagaan niya ng mabuti ang triplets at pumayag naman siya agad. Magandang umaga, Mama. Sinong maghahatid sa amin ngayon? Tanong nga ni Marco. Ako na. Tipid na sagot ni Patricia. Nagtanong ka pa. Alam mo namang busy si Papa sa paghahanda eh. Sabi ni Terence. Napakunot naman ang noo ni Patricia sa sinabi ng anak, kaya tumingin siya rito. Paghahanda saan? Napakunot nga ng noo. Ang bata. May darating daw po kasing bigating investor sa kumpanya ni Papa kaya nag-aahanda sila. Sagot ni Terence. Tumango naman si Patricia pero natawa na nga lamang siya sa itsura ng mukha ni Angelo. Masama ang tingin nito sa kanila. Tagal niyo, late na tayo. Nakasimangot na reklamo nga ni Angelo. Sorry anak, sige na ilagay niyo na sa mga bag niyo ang mga baon. Sagot naman ni Patricia. Hinalikan ni Patricia ang pisngi ni Angelo at sabay na silang lahat na lumabas ng bahay. Makalipas ang 1 oras, ay pabalik na si Patricia pagkatapos niyang maihatid ang triplets. Nagtaka naman siya dahil ni isang mensahe ay wala siyang natanggap mula kay Lester. Hindi ganito ang lalaki. Palaging may update sa kanya kung anong ginagawa pero ngayon ay wala talaga. Bago pa niya subukang tawagan ng lalaki, ay tumawag na si Brenda sa kanya, kaya sinagot niya agad. Nasaan ka? Tanong ni Brenda. Pauwi na. Kagagaling ko lang sa eskwelahan, naghatid sa triplets. Sagot naman ni Patricia. Okay, kaya ako tumawag dahil may kaibigan akong mag-propose sa girlfriend niya. Pinapahanap niya kung sino ang pwedeng mag-organize ng party eh. Magbabayad daw siya kahit magkano, go ka ba? Tanong ni Brenda. Pwede naman, sagot ni Patricia. Salamat. Chat ko na lang sa iyo yung details, bye. Tila excited na sabi pa nga ni Brenda. Pagkababa ng tawag ni Brenda, ay tinawagan niya agad si Lester pero hindi niya makontak ang lalaki. Out coverage area na ipinagtataka niya, hindi ugali ni Lester ang magpatay ng phone dahil baka tumawag siya. Hindi niya pwedeng puntahan sa opisina nito dahil baka magalit pa sa kanyang biglaang pagdating. Wala din siyang numero ng sekretarya nitong si Phoebe, makapagtanong sana siya. Pagdating niya ay iniwan na niya sa labas ng gate ang kotse ay dumiretso na siya ng kusina upang mag-agahan. Makalipas ang ilang oras ay tumambay siya sa may sala para hintayin na tumawag sa kanya si Lester. Bandang hapon ay sinundo na niya ang mga bata sa eskwelahan. Nagtanong siya kung ano ang sinabi ng papa nila dahil nag-alala siya na hindi niya makontak. Sagot naman ng triplets ay wag siyang mag-alala, busy lang si Lester. Tumahimik na lang si Patricia habang nagmamaneho siya pero hindi siya mapakali dahil kinakabahan siya. Nagpaalam siya saglit sa triplets na aalis muna siya upang puntahan ang kaibigan ni Brenda sa isang hotel at doon sila mag-usap. Bilin pa niya, wag umalis ng bahay hanggat hindi pa umuuwi ang papa nila. Bandang 10:00 ng hapon ay nakarating na siya sa hotel na sinasabi ni Brenda. Ipinark niya sa gilid ang kotseng dala saka nagmamdaling pumasok sa loob. Sinabi niya sa waitress ang kanyang pangalan at iginiya siya nito sa kung saan. Nagtaka naman si Patricia dahil hindi siya inihatid ng babae sa isang mesa kundi pumasok sila sa isang pinto. Napanganga siya nang makita ang isang malaking swimming pool. May maraming mesa at nakapatong ang babasaging vase.
at nakalagay ang magagandang bulaklak. Una niyang nakita ay ang kaibigan niyang si Brenda kasama ang asawa at anak. Napangiti si Brenda at nag-peace sign sa kanya. Nanliliit ang mga mata ni Patricia. Drama lang pala ng kaibigan ang usapan nila kanina para makapunta siya. Sa kanilang gilid naman ay si Phoebe, katabi ang triplets na halos hindi makatingin sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, pati mga anak niya ay naisahan siya. Hindi naman birthday niya o sa triplets bigla na lang napapikit si Patricia nang maalala ang naging usapan nilang dalawa kanina. Marami pa siyang nakita bisita pero hindi na pamilyar sa kanya ang iba. Nakatayo lang siya sa gitna at hindi alam kung saan siya lalapit. Salamat na dumating ka, Patricia. Sabi naman ni Lester na tila aligaga. Nagulat naman siya sa tinig ni Lester dahil gumamit ito ng microphone pero hindi niya nakita ang lalaki kung saan nakapwesto. Anong pakuluto, ha? Pinakaba mo ako, akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Tanong ni Patricia. Pasensya na, pero palagi naman ako nag-iingat para sa'yo. Alam mo bang, alam nilang lahat ang event na to maliban sa'yo? Natatawang saad ni Lester. Napasimangot na nga lamang si Patricia lalo na't nagtawa na naman ang lahat ng nandito. Ang daya mo, sabi naman ni Patricia. Tumahimik naman ang buong paligid nang tumugtog ang malamyos na musika. Pinagpawisan na ang kamay ni Patricia sa kakahintay kung ano ang susunod na sasabihin ni Lester. Sabihin mo na, Papa, ang tagal! Reklamo ni Angelo. Nagkatawa na naman ang lahat dahil sa pagsingit ni Angelo. Pati si Lester ay natawa din. Ito na, Patricia Domingo. Gusto kitang makasama habang buhay. Will you marry me? Tanong na nga ng diretsahan ni Lester. Kasabay ng tanong ni Lester ay bumukas ang nakatabing na kurtina sa may dulo at bumulaga si Lester na nakaluhod at may hawak na singsing. Naguunahang tumulo ang luha ni Patricia dahil nakita niya ang mga tingin ni Lester sa kanya na pagmamahal at respeto. Yes, Lester. Pakakasal ako sa'yo. Humihikbi na sagot ni Patricia. Nagpalakpakan naman ang lahat sa naging sagot niya. Naramdaman na lang niyang lumapit sa kanya ang triplets at inakay siya palapit sa nakaluhod na si Lester. Tumayo ang lalaki saka inilagay sa kamay niya ang singsing saka niyakap siya. Sumabay na rin sa pagyakap ang triplets. Tuwang-tuwa si Patricia dahil nagkaroon ng isa pang pagkakataon ang pagmamahalan nilang dalawa ni Lester. Lumapit naman sa kanya si Brenda saka bumeso. Nakikita niyang masaya din ang kaibigan niya para sa kanya. Lumipas ang isang buwan, samantalang si Lester naman ay inaya agad na magpakasal si Patricia after ng proposal na naganap. Hindi na pwedeng patagalin pa dahil doon din naman ang punta nilang dalawa. Nandito na siya ngayon nakatayo malapit sa altar habang hinihintay ang kanyang bride. Kabado na siya dahil baka nag-back out na si Patricia pero alam naman niyang papakasal ito sa kanya kung hindi ay hindi sana nito tinanggap ang proposal niya. Nang makita niyang biglang bumukas ang pinto ng simbahan at iniluwa ang napakagandang si Patricia, ay nakahinga ng maluwag si Lester. Kasabay sa pagtugtog ng wedding song ay dahan-dahang naglakad sa aisle si Patricia sa kanya. Kusang silang nagkatinginan na para bang silang dalawa lang ang nandito. Umabrisete agad si Patricia sa braso niya pagkalapit nito sa kanya at ngayon ay magkaharap na silang dalawa sa altar. Sobrang bilis ng pangyayari pagkatapos nilang magpalitan ng suot na singsing. Sinabi nila ang wedding vows nila sa isa't isa at sabay nilang pinirmahan ang kanilang marriage contract. Inanunsyo agad ng pari ang kanilang pag-iisang dibdib at narinig na lang ni Lester. You may now kiss the bride. Sabi ng pari. Nagpalakpakan naman ang lahat ng tao sa loob ng simbahan. Nakangiti silang dalawa ni Patricia sa isa't isa. Lumapit siya rito
saka siniil na ang halik ang kanyang misis. 1 taon ang nakalipas, nagmamadaling umuwi ng bahay si Lester dahil ginabi na siya, buntis pa naman si Patricia, sa pang-4 nilang anak, baka mapagalitan siya nito. Sakto namang pagpasok niya sa front door ay may humarang sa kanyang walis tambo. Napaubo pa siya dahil sumuksok sa ilong niya ang dulo. San ka galing? Bakit ngayon ka lang? Uwi pa ba ito ng isang matinong mister, ha? Nanlalaking matang tanong ni Patricia. Sorry mahal na gaya kasi si Maynard na maginuman kami saglit eh. Sagot naman ni Lester. Talaga ba? Ang sabihin mo ng babae ka na dahil buntis ako. Manguyam nga na sambit ni Patricia. Walang ganun mahal, loyal kaya ako sa'yo. Yumuko si Lester ng kaunti para maiwasan ang walks, dumiretso nga para makapasok. Nang nasa loob na nga siya, niyapos niya kagad si Patricia. Sabay karga nito paupo sa may sofa. Bakit gusto mong mag-inom kesa ang umuwi ng maaga? Nalungkot nga ang boses na saad ni Patricia. Sorry na, hindi na mauulit, promise. Sagot naman ni Lester. Ngumiti naman si Patricia sa sinabi niya sabay halik sa pisngi niya. Mas maganda kay Patricia ay hindi ito matalak na misis, kaya hindi sila nagsisigawan kapag nag-aaway. Hindi kasi siya gumagawa ng mga bagay na ikinagagalit nito para hindi ma-stress. Si Patricia kasi buntis pa naman ito. Salamat, I love you. Nakangiting sabi ni Patricia. I love you too. Sagot naman ni Lester. Makalipas ang ilang minuto ay magkasabay na silang dalawa ni pumasok sa loob ng kusina upang ipaghanda siya ng pagkain ni Patricia. Nakangiti naman si Lester habang nakatingin kay Patricia. Natupad na ang pangarap niya dati na ito ang gusto niyang makasama habang buhay. Nagpasalamat nga siya dahil nagkaroon sila ng triplets na naging tulay para magkabalikan silang dalawa noon. Todo sa pagkain si Lester habang asikasong-asikaso siya ni Patricia. Kinabukasan, hindi nakapasok ng kumpanya si Lester dahil umulan ng malakas, kaya nasa loob lang silang ng kwarto nakatambay. Habang naglalambingan silang dalawa, ay bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok ang triplets. Tawang-tawa ang tatlo, akmang tatalon pa sa gitna nila ni Patricia, buti na lang napigilan niya. Huwag kayong tumalon, baka maipit ang kapatid niyo. Saway ni Lester. Lumapit naman ang triplets ng dahan-dahan saka tumabi kay Patricia. Sorry baby sister, mag-behave na si kuya. Sambit ni Angelo. O hindi ka pa sure kung babae yan. Sita naman ni Marco. Alam kong babae kasi nararamdaman ko. Hinaplos-haplos pa nga ang tiyan ni Patricia, saka inilapit pa ang tenga sa tiyan upang pakinggan. Hanip, manghuhula ka na pala ngayon? Nakangising sabi ni Terence. Dahil sa sinabi ni Terence ay natawa nga silang pareho ni Patricia. Paano kung lalaki, ayaw niyo sa kanya? Tanong nga ni Patricia. Hindi po mama, mahal po namin siya, kahit na po anong gender niya. Sagot ni Marco. Opo mama, mahal na mahal ka din po naming magkapatid, pati po si Papa. Nakangiting sabi ni Terence. I love you all. Segunda naman ni Angelo. Niyakap nilang dalawa si Patricia, pati na rin ang triplets na may tamis ng ngiti sa labi. Mahal na mahal din namin kayo. Sagot nga ni Lester. Para kay Lester walang kasiguraduhan ng buhay, pero para sa kanya ay sigurado na siyang si Patricia, ang kanyang forever. Sisiguraduhin niyang magiging masaya si Patricia, kasama niya hanggang sa pagtanda nila. 9 na buwan ang nakalipas ay nanganak si Patricia at tama ang hula ni Angelo na babae ang magiging kapatid nila. Tuwang-tuwa din si Lester dahil nadagdagan na naman ang kanyang pamilya. Namuhay sila ng matiwasay at puno ng pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lester at Patricia. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista,
Ellie Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Podadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fest Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila,
Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang,
Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.